Kalunos-lunos ang lagay ng mga hayop na nasagip mula sa mga magbebenta sana sa kanila. Sa Tayabas po yan, sa lalawigan ng Quezon. Ang ilan ay ikinulong sa maliit na hawla, ibinalot sa plastic wire at isinilid sa mga bayong. Mula sa Tayabas, Quezon, nakatutok live din po ito si Marisol Abduraman. Marisol? Mike, pawang mga endangered species ang nasabat ng Protected Areas and Wildlife Bureau sa Tayabas, Quezon. Patuloy pa rin kasi ang pagpusit sa mga ito mula sa kanilang natural habitat. Kabilang sa mga nasabat ang mga Palawan talking myna na ito, nakaawa-awa ang mga itsura na makita namin kaninang madaling araw, nakasiksik sa maliliit na hawla. Ang mga inakay naman na halos wala pang mga balahibo, pinagkasya sa maliit na bayong na ito. Ang tatlong blue-naped parrot, hindi na rin makagalaw sa chicken wire o plastic na screen na pinambalot sa kanila. Ang mga hornbill, hirap ang kalagayan sa bayong kung saan sila pinagkasya. Ipinusit din ang river otters na ito, kabilang na ang tatlong baby otter. Dadalhin sana sa Maynila ang mga endangered species na galing ng Palawan nang masabat ng mga otoridad kagabi sa Barangay Kalumpang, Tayabas, Quezon. Mula pa po doon sa dinahikan yung port area, a few meters away from the loading point to unloading point, nagkuha na po sila, nag-block na po. At ito nga po na nakita o nahuli nila yung natip na sasakyan. Sa itsura pa lang ng mga ibon na ito, hindi maikakailang masama ang kanilang kondisyon. Nakaranas kasi sila ng matinding stress. Isipin nyo na lang, 5 araw silang nasa laot at pinagkasya sa mga maliliit na hawlang ito. Ito, nakita mo naman na talagang gutom na gutom sila. Marami na nga rin sa kanila mahina na, and actually meron na nga tayong mortality. At saka overcrowded yung cage. So andyan yung iba na naapakan. Ang hornbill ngang ito ayaw nang kumain. Ilang oras pa, namatay ng ilang myna na karamihan ay maliliit pa. Nandun sa puno o doon sa nest, kumbaga nandun lang sila. So madaling kuhanin lang. Arestado mga suspect na sina Jeremiah Paruco, Jason Esparagoza, Roderick at 6 na buwang buntis niyang misis na si Esther Cabiaga. Lahat sila aminadong alam na bawal ang kanilang ginagawa. Bakit yung po ginagawa? Pantawid gutom lang sa naman mo eh. Ha? Pantawid gutom lang din sana. Ginaupahan po kami doon ng may-ari. Tapos pag magbiyahe na sa bangka, bayaran kami per ulo. 150 pesos daw ang bayad sa kanila kada ibon mula sa Palawan hanggang makarating ang mga ito sa Lucena, Quezon. Kuhang-kuha naman sa CCTV ang pagtakas ng isa nilang kasamahan na kinilala ng grupo na si Elmer Villa. Sa video, dakong 8:30 kagabi nang dalhin ang mga suspect sa Lucena Police Station. Ilang minuto pa, makikita ang mamang nakaputing t-shirt na nagmamadali at palingon-lingon. Maya-maya, tuluyan na itong tumalilis. Ayon sa Lucena Police, hindi pa formal na nati-turn over sa kanilang mga nahuling suspect na makatakas ang isa sa mga ito. Kasalukuyan na siyang tinutugis. Lalo na rin daw hihigpitan ng PNP ang pagbabantay sa lugar matapos ang insidente. Nagiging part na nga tayo as transit point dahil meron po tayong port dito sa Dalahican. So we will review and we will coordinate with the Dalahican port kasi may port authority po dyan para po natin yung mga ganitong klaseng kaso. Maging sa Cebu City, iba't ibang uri ng exotic birds din ang nasabat. Ang ilan, endemic o dito lang sa Pilipinas matatagpuan, pero meron ding mula pa sa ibang bansa. Mula Palawan din daw ang mga naipusit ng mga ibon na pawang mga inakay pa gamit ang pribadong bangkang pangisda. Mike, nasampahan na po ng kasong paglabag sa Wildlife Act ang 2 suspect na hawak po ngayon ng Lucena Police. Samantala, anumang oras ngayon nakatakda na pong ibiyahe papunta po dyan sa Quezon City sa Manila ang mga nasabat nga po ng mga endangered species. Isa sa ilalim po kasi sila sa medical examination para malaman kung ano talaga ang kanilang kalagayan. Mike? Nakuha pa dun sa mga suspect kung kanino o kung sino ang umorder dyan sa mga ibon na yan? Kung kanino ibebenta yan o iahati dyan dito sa Kamaynilaan? Marisol? Mike, may nakuha tayong impormasyon na Metro Manila po ang destinasyon ng mga hayop na ito. Unfortunately, Mike, yung binalita natin kanina na isa nilang kasamahan na nakatakas, ito bali ang lumalabas na mastermind dahil ito ang nag-arkila doon sa mga handler na hawak ngayon ng pulisya. Ito ngayon ang patuloy pang tinutugis ngayon ng pulisya dahil nakita nga natin sa CCTV, nakatakas po ito kagabi. Sa makatwid yung mga nahuli, hindi nila alam kung para kanino yung mga ibon at ibang mga hayop na yan. Ganun ba yun, Marisol?
Alam nila na Lucena, alam nilang dadalhin sa Metro Manila, pero kung sino specifically may mga order na to, wala po silang alam doon, Mike. In fact, hindi nila ito first time na ginawa, pero wala raw silang alam sa mga ganong klaseng kalakalan. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.